May mga tao talagang maagang nakakamit ang tagumpay. Maaga nilang nare-realize kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay, kung anong direksyon ang tatahakin. Ang iba naman, maagang umaasenso, maagang yumayaman, yung iba nga 20s pa lang milyonaryo na. At meron naman mga taong, tulad natin, kailangan munang dumaan sa butas ng karayom. Kailangan munang maghirap, masaktan, mapagod, magipit, malugmok. Okay lang yon. Hindi tayo pare-parehas ng journey. Bawat isa sa atin, unique. Hindi naman pabilisan ng buhay, hindi pa unahan makamit ang mga pangarap. Ang mahalaga, umuusad tayo. Parang isang nobela o teleserye, bawat episode may nangyayari. At parang ang bida sa kwento, minsan nagpapabugbog muna. Huwag kang mag-alala, hanggat lumalaban sa buhay, tiyak na hahantong din ito sa happy ending. Bes, siguro naranasan mo nang magbilang ng barya o di naman kaya ay mangutang, kung naranasan mo nang ma-stress sa due date o di naman kaya naloko ka, na-scam, na-betray ng kaibigan o kakilala, kung ano pa man yan, it's meant to happen. Nandyan na yan, hindi kami namalas. That's part of the process. May dinaanan ka lang. Bahagi lang yan ng isang mas malaking kwento. Kwento ng buhay mo. Pakinggan mo to. May dahilan kung bakit dinala ka ng universe sa mga sitwasyon mo sa buhay. Hindi para ipahiya ka, hindi para sabihing wala kang kwenta, kundi para matutunan mo mismo kung anong klaseng buhay ang ayaw mo na. Minsan talaga, we have to learn things the hard way. To the point na tatanungin mo ang sarili mo o di naman kaya ang Diyos, Lord, bakit mo ba hinayaang mangyari sa akin ito? Okay lang din yun. Minsan hindi kasi natin agad makikita ang sagot. Minsan mas madaling maghanap ng sisisihin. Pero at the end of the day, buhay mo pa din ang nakataya. Ikaw pa din ang bida sa kwento mo. Kaya mas mainam pa din na harapin ang mga ito at lumaban. Minsan kasi hindi sapat ang payo. Hindi sapat na nakikita mo sa ibang tao. Kailangan maramdaman mo talaga. Kailangan mong ma-experience talaga para mas lubos mong maunawaan. At kung naranasan mo na yon, yung hirap, yung stress, yung bigat, yung pangkalugmok, sila ang mga nagpaparealize sa'yo kung ano ba talaga ang mga direksyon na kailangan mong tahakin sa buhay. Kaya ang tanong ngayon, Bes, hindi na, bakit ako napunta dito? Bakit nangyari sa akin ito? Ang mas mahalagang tanong ay, ano dapat kong matutunan dito? Paano ko ito gagamitin para sa mga susunod kong goals? Kasi lahat ng naranasan mo sa pera, lahat ng maling gastos, lahat ng tiwala na hindi pala dapat, lahat ng impulsive spending, lahat ng kapalpakan, hindi sayang. Kung gagamitin mo yan bilang aral, nagiging puhunan yan sa susunod na chapter or episode ng kwento mo. Bes, hindi lahat natutunan sa eskwelahan, lalo na ang mga bagay patungkol sa pera. Bibihira lang. Madalas natututunan natin yan pag kinakapos. Yung iba, sa kahihiyan. Yung iba, sa pagod. At kung isa ka doon, huwag mong maliitin ang sarili mo. May wisdom na yan kung gugustuhin mong pakinggan. Hindi ibig sabihin na bukas, okay ka na agad. Hindi ibig sabihin na mawawala agad lahat ng utang. Hindi ibig sabihin na biglang yayaman ka. Hindi tayo fairy tale dito. Ang ibig sabihin lang, alam mo na ngayon kung saan ka tatayo. At minsan, Bes, sapat na yon para magsimula. Kung pakiramdam mo na pag-iiwanan ka na, hindi ka na pag-iiwanan. Naging handa ka lang ngayon. May mga taong maaga, pero hindi tumatagal. May mga taong huli, pero mas matibay. Hindi karera ang buhay. Hindi rin paunahan ang pag-aayos ng pera. Kaya imbes na pagalitan mo ang sarili mo, subukan mo to. Tanungin mo lang, ano ang isang pagkakamali na ayaw ko nang ulitin? Ano ang isang ugali na gusto ko nang baguhin? At ano ang isang maliit na hakbang na kaya kong gawin ngayon? Isa lang, hindi 10, isa lang. Baka para sa'yo, Bes, isang envelope budgeting lang muna. Isang utang na kailangan munang tapusin. Isang iwas muna sa mga unnecessary wants. At okay lang yon. Ang mahalaga, gumagalaw ka paabante.
Hindi mabilis, hindi perfect, pero may direksyon. Minsan hindi agad malinaw ang direksyon. Huwag kang mag-alala, it may take time. Minsan pwede mo yan ipagdasal o ipag-meditate. Kung ano ang magwo-work for you, pag magdadasal ka, huwag mong sabihin, Lord, payamanin mo ako, or Lord, bigyan mo ako ng maraming pera. Try mong ganito, Lord, tulungan mo akong makita kung ano yung mga lessons na dapat kong matutunan sa mga pinagdadaanan ko. Tulungan mo akong malinawan kung aling daan ang dapat kong tahakin. Tandaan mo to, Bes. Kung pagod ka na sa pera, hindi ka sirang tao na kailangang ayusin. Isa kang taong may pinagdaanan. Isa kang taong natututo at nagbabago. Isa kang taong palaban. Inihahanda ka para sa next chapter sa buhay mo kung saan mas kaya mo nang gumawa ng mas maayos na desisyon. At tandaan, pinagpapala ang lumalaban. Hanggat lumalaban, mas lumalapit tayo papunta sa happy ending. Bes, isama mo naman ako sa next chapter ng journey mo. Mag-like, subscribe, follow at i-hit mo na din ang notification bell. Andito lang ako at sana ay makasama pa kita sa mga susunod na kabanata.